Labindalawa ang naglaban para sa titulo na Queen of Chateau sa Task As Chateau, isang BPO o Business Process Outsourcing Company. Maayong buntag kaninyong tanan. My name is Shine Buligo. Naimbang gabi sa inyong tanan. My name is Gerard Gulde. Rio Guzman represent ko from Cluster Lucky and Iko. 10 buwan nag-call center agent dito si Mori. Magandang umaga, Santo! My name is Mori Johan. Let's show some love to our Queen candidate. Ang Queen Chateau ang kauna-unahang patimpalak ng kumpanya para sa mga gay at trans woman. I would also like to open a conversation about SOGI bill, sexual harassment in the office, diversity in the workplace, and many more, because this is very rampant in today's society. Ang mga gay o bakla ay mga lalaking nagkakagusto sa kapwa lalaki. Ang trans woman o transgender woman naman ay ang ipinanganak na lalaki pero ang turing sa sarili ay babae. Mula sa iba't ibang departamento ang mga kandidata. Bahagi ng premyo ay mapupunta sa napiling organisasyon ng mananalong kandidata. Panauhin sa okasyon ang Golden Gays ng Pasay City. Isang grupo ng mga may edad na bakla na walang matutuluyan. Mataas ang diskriminasyon, hindi katulad ngayon. Hindi naman natin masasabi na totally accepted, pero tinotolerate lang. Nandun matitikman mo ang lahat na minsan mumurahin ka pa. Noon kasi, pagka Becky ka, ang daming tanong. Unlike now, na talagang napaka-open na at open-minded na ang mga tao. At I think it's need to do that kasi kailangan maging open arms tayo to each other. What the world needs now is love. Hindi man naiuwi ni Mori ang corona, panalo pa rin siya sa pakiramdam niya. At talagang masaya yung purpose ko to spread diversity already implemented na, nagawa ko na siya dito sa Taskas. And ang goal ko ngayon is tumulong na lang. Ikinatutuwa ng mga empleyadong mula sa LGBTQ+ na kinikilala sila ng kumpanya. I am actually very proud na part ako ng ganitong organization kasi hindi lahat ng companies when it comes to BPO industries is sinusuporta ng mga LGBTQ community na katulad ng Taskas. Talagang they are not just tolerating, they're accepting us. Nakakatuwa siya, at the same time nakaka-proud din kasi may pantay-pantay na pagtrato, babae o lalaki, bakla or tomboy. May kanya-kanyang pwesto tayo sa bawat industriya, lalo na sa kumpanya. May kaparapatang magtrabaho. Nakaranas daw ng pang-aabuso noon si Mori sa dati niyang trabaho. Nagsumbong siya pero wala raw aksyon ng kumpanya kaya umalis na lang siya. Nagkaroon ako ng depression dahil sa nangyari. Although supportive yung team lead ko noon, yung supervisor ko, pero nagkaroon ako ng depression sa part na hindi ako tinulungan ng company ko. I resigned. Ayon sa survey na isinagawa ng United Nations Development Program o UNDP, pambubuli o panunukso, pagkakalat ng tsismis at pangungutya ang karaniwang reklamo ng mga miyembro ng LGBTQ+. Well, hindi natin maalis yun, kasi una sa lahat ng Pilipinas kilala na conservative country. So yun, hindi maalis kasi nga mahirap pa alisin yung stigma.
tsaka discrimination sa LGBTs. Minsan iniisip pa nga nila na sakit yun. Pero hindi naman talaga. Sa opisina lang daw na ipakikita ni Mori ang totoong siya. Hindi kasi siya tanggap ng kanyang pamilya. Masakit. And marami silang sinabi sa akin na masyado pa akong bata, na hindi ko pa alam yung ginagawa ko. Kaya sinabi na lang nila na tigilan ko yung ganun, and then magbabago pa daw. Para sa kanila, isa lang tong phase na magbabago pa to after puberty. Oh, siguro that time masakit pa, but for now, tanggap ko na. 2017 nang maipasa sa House of Representatives ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill, mas kilala bilang Anti-Discrimination Bill. Hanggang ngayon, nakabinbin pa ito sa Senado. Sa Anti-Discrimination Bill, labag sa batas ang panguuri, panghuhusga at pag-abuso sa isang tao dahil sa kasarian. Kabilang dito ang hindi pagkilala sa mga karapatan sa trabaho, pagpapagamot, edukasyon at iba pa batay sa kasarian. Kasi nga meron pa rin tayong mga konserbatibo na mga nasa Kongreso, no? Mga 15 or 20 years ago pa natin sinimulan isalang sa Kongreso yung anti-discrimination law, ilang administrasyon na rin. Pero talagang pagdating sa Kongreso, yung mga konserbatibo na nasa legislator, mga House Representatives, saka mga Senator, talagang binablock nila. May malasakit daw ang kumpanya niya ngayon sa mga isyu ng kasarian. Bihis ako sa CR ng boys. Merong isang guy doon na verbal harassment yung ginawa niya sa akin. Itong mga baklan to, hindi naman nanganganak, bakit dumadami? May mga sexual invitation din na nangyari na para sa akin sobrang disrespectful. Then nag-stood up ako for myself. Yun na din yung point ko for me to take the lead na reach out sa CEO namin para sa gender-neutral restroom. Kaya itong signages na to and diversity in the workplace, implemented na siya sa buong task-ask sites. Inaksyonan ito ng kumpanya. Ito ay naging suggestion galing sa isa naming teammate. So, nagkaroon siya ng experience na observe niya kung ano yung pwedeng opportunity na ma-improve sa aming organization. Ibinigay niya yung mungkahin na yon sa aming CEO based sa North America. At ibinigay sa amin sa HR at binigyan namin ng action. So, ngayon, ito ay ini-implement na namin sa aming organization. Naglagay ang task-ask ng all-gender men at all-gender women labels sa kanilang mga restroom. Ibig sabihin, pwedeng gumamit ang lahat ng lalaki, anuman ang kanilang kasarian sa all-gender men. Ganon din ang babae, maaaring gumamit sa all-gender women restroom, anuman ang kanilang kasarian. Ngayon, pinaglalaban namin yung rights namin. Hindi para sa privilege, kundi para talaga sa equality. Para sa kumpanya, pantay-pantay ang kanilang mga empleyado. Ang aming handbook para sa aming mga teammates ay iisa lamang. So wala kaming nakaseparate na handbook para sa aming mga teammates na miyembro ng LGBT. This is part of our culture that we treat everybody the same.